Meron na naman pong panibagong pambubudol itong mga Tsekwa sa bansang Pilipinas. Talaga nga namang gumagawa na naman sila guys ng panibagong pangarap. So sabi dito sa balita, China handang tumulong para hanapin ang nasa likod ng hacking sa Philippine Government Agency. Hindi naman kami pinanganak kahapon. Gusto nyong tumulong na kayo naman yung may gawa? Ano kami? Tanga? Talaga nga namang niliteral nila guys. Ang be closer to your enemy para alam din nila yung mga possible plan ng ating gobyerno. Ay balak mang halungkat eh. Ngayon lang din talaga ako guys nakakita na, sila yung may gawa, tapos sila din yung, may gustong tumulong. Gusto nyo palang tumulong, sana hindi nyo hinak. Sana hindi kayo nag-attempt for several times. So ngayon, kinumpirma guys ni Department of Information and Communication Technology or DICT Secretary Ivan Uy, Chinese din ang secretary na nakipag-ugnayan sa kanila ang China kaugnay sa nakaraang insidente ng cyber attack sa ilang government website. Kasi guys, ang nangyari sa kanila, mission failed. Ito kasi yung balita, pakita ko sa inyo. Mga tarantado talaga, para namang ginagawa tayong pinanganak kahapon no? Sabi dito, what we know so far, China-based hackers targeting government servers. So, sinabi po guys ng OWA na meron silang record na humigit kumulang 17,000 hacking attempts. And kinonfirm din po ng OWA na itong hacking attempts na to ay galing po doon sa China. Yung mga hackers kasi nagkaroon po sila guys ng several attempts, trial and error approach po ang kanilang ginawa. Tinry nila lahat ng best nila pero hindi sila nag-succeed. And according din po sa investigation ng OWA, ang mga hackers na umatake sa ilang website ng government agency, government servers, ay galing po sa CNCnet. Na itong CNCnet na to ay located doon sa China. Ako nga guys ay parang nagtaka bakit hindi sila gumamit ng VPN? 'Di ba? Imagine kung ako sa bansang Pilipinas, pinaghahanap ako and then nag-upload ako ng vlogs ko. And sinabi ko, gumamit ako ng VPN, yung location ko doon sa ibang bansa. So, kahit itry nila akong i-locate, yung location ko ay nandoon pa rin sa ibang bansa. Sabi na lang natin, ang location ko na nilagay ay doon sa Amerika. So, kahit nandito ako sa Pilipinas nag-upload, basta gumamit ako ng VPN na located doon sa lugar na yon, yung matitrace nila kung saan man ako nag-upload ay doon sa lugar na to. Doon sa sa Amerika kung sakaling gumamit ako ng VPN. 'Di ba? Bakit hindi sila gumamit ng VPN? Nagkaroon tuloy sila ng ng kalat. Kakaloka. Ito, panoodin natin tong balitang to. Mga bobo din pala tong ako hindi ako hacker pero gumagamit ako ng VPN sa Mobile Legends. Sa mga hindi nakakalam guys, pag gusto kong magkaroon ng kalaban na taga-ibang bansa, kasi syempre pag naglalaro ka ng online games, yung kalaban mo lang din dyan is yung Pilipino sa Pilipino. So, kayo lang din yung naglalaban-laban sa larong ML. So, ang ginagawa ko para makapaglaro din ako sa ibang bansa, lalo na, masaya kasi guys kapag nag-open mic, naririnig mo silang nagtatrash talkan, naririnig mo kung paano sila maglaro, ganun. Nag-e-enjoy ako na yung kalaro ko is yung mga taga-ibang bansa. So, ginagamit ko yung VPN. Located doon sa ibang bansa. So, bali yung mga nagiging kalaban ko is yung mga taga-ibang bansa. So, pasensya na kung hindi makarelate ang iba dyan kasi alam nyo naman na millennial si Mima, talaga nga namang, naglalaro ako ng mga uso ng mga laro online games na yan. So, pinaliwanag ko naman sa inyo guys, yung VPN is, tawag doon, kung doon mo nilocate yung lugar mo, kapag i-trace ka nila, ang area na makikita is yung nandoon sa at hindi dito sa lugar mo. So, anyway, panoodin natin tong balita. Hacker mula China ang umaatake rito. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Tinitiktikan o binamanmanan ang mga ilang website at mga internal email ng gobyerno. Ito ang kinumpirma
ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa isang weekly news forum sa Quezon City, sinabi ni DICT Undersecretary Jeff IND na ang mga hacker ay nag-ooperate sa China. Isa sa mga nadiskubre at nadepensahan ng kagawaran ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa DICT, napag-alaman mula sa China Unicom ang mga umatake, isang communication company na pinapatakbo mismo ng Chinese government. Hindi po ito tumuloy, pero ito po ay isang klase ng brute force attack upang i-take down ang ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. We were able to detect that the attackers were coming from China Unicom. Batay sa kanilang investigasyon, nangyarang pag-atake sa website ng OWA nitong nakaraang 2 linggo. Bukod dito, mayroon pang 3 hackers na tumitiktik naman sa domain ng pamahalaan sa pamamagitan ng Google Workspace at napag-alaman sa China rin nag-ooperate ang mga ito. Kinilala ang cyber attackers sa username na Lonely Island, Minder at Panda. Sa loob ng Google Workspace, syempre, merong maraming mga kliyente. Ang hinanap nila, gov.ph. Okay, so hinanap nila, gov.ph. Pero kahit nakita nila gov.ph, hindi pa rin nila inatake yun. Hinahanap nila kung sino yung naglalagin as administrator. Selective siya, selective. Pag nakita niya na ikaw ay administrator, doon siya kukuha ng information sa'yo. At ang mas nakakabahala, Na po doon yung website ng ating Pangulo na yung bongbongmarcos.com. tiniyak naman ng DICT na napigilan naman nila ang lahat ng ito at hindi na muling makakapasok pa sa mga domain ng pamahalaan ang mga hackers. Siniguro rin ng ahensya na walang nakuhang mga impormasyon na maaring gamitin laban sa Pilipinas. Kuha yung information, hanggang dun pa lang. Wala silang ginawang privilege. Kumbaga, hindi sila kumuha ng datos, hindi sila nag-transmit, hindi nila pinataas yung kanila, hindi nila talaga in-exploit pa yung system. Kumukuha lang ng impormasyon, paulit-ulit na kumukuha. Sinatsaga nila yung impormasyon. Patuloy umano silang nagbabantay para hindi na ito maulit pa. Iginiit din niya na hindi pa nila tiyak kung may kinalaman ba dito ang pamahalaan ng China. Sa ngayon, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon Ukol dito. Yan. Diba? So, trial and error nga, huli, pero hindi kulong. Nung nalaman na ang mga attackers, diba, mga hackers, ay located from China, abay, bigla namang may pautot itong mga Chinese na to. Sabi ba naman, China, handang tumulong para hanapin ang nasa likod ng hacking sa Philippine Government Agency. Kayo na nga tong nag-hack tapos kayo pa tong lakas magloob na. Pag tinanggap nyo to, alam nyo guys, pag tinanggap nila tong tulong ng ano na to, ng China na to, mas lalong magkakaroon sila guys ng mas valid or mas madaming information. Kasi i-open nila yung system eh. Pero I think na hindi naman atatanga ang DICT secretary natin. Ano? So sabi pa dito, sa press briefing ng Malacanang, binanggit ng kalihim na nag-reach out sa kanila ang China at sinabing handang tumulong para hanapin kung saan at sino ang gumawa ng pag-atake. Bakit hindi na lang nila aminin na sila yung gumawa, no? Mga feeling victims. So, bagaman bukas sa pagtanggap ng tulong, nilinaw ng DICT na sa isinagawang cyber investigation, hindi nila inaalis ang lahat ng posibilidad. Una nang binanggit ng DICT na ang China Unicom ang nasa likod ng tangkang pag-take down ng website ng OWA. So, ito naman na nung nalaman ng ng DICT natin na ang attackers pala ay from China, abay agad naman na rumisponde itong mga Chinese na wala daw silang kinalaman, ganyan-ganyan. O, nag-feeling victim. Panoodin natin tong balitang to. Hindi tinatanggap o hinihikayat ng China ang anumang uri ng cyber attacks. Ito ang kanilang tugon sa mga anilay maling akusasyon na sila umano ang nasa likod ng serye ng hacking incidents sa government websites ng Pilipinas maging ng Estados Unidos.
Sa kanyang post sa social networking service na X, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na maging sila man ay biktima rin ng cyber attacks. Sinabi pa nito na gumagawa na rin sila ng mga legal na paraan upang ito ay labanan. Parang ginagawa talaga nila tayong pinanganak kahapon, no? Guys, hindi sila mapagkakatiwalaan dahil unang-una, nung binangga nila ang BFAR vessels natin, I mean yung Philippine Coast Guard vessels natin, nung binangga nila tayo, ano yung pinalabas nila doon sa kanilang media na tayo daw ang bumangga sa kanila kahit alam naman nilang 80% made up of woods itong ating barko, tapos napakalaki nila, halos lahat ay metal, talaga nga namang nakasubsidize itong kanilang barko. Ang pinalabas nila, tayo daw ang nambangga. Kitang-kita naman guys, hindi ko alam kung drone shot ba yun or basta nalolocate siya. Nakitang-kita naman doon sa video na pinakita na sila yung nang bangga. Ang liit-liit natin, no? Tapos ang laki nila. Imagine tayo yung babangga. Sino ba namang tanga na ilalagay yung kanyang buhay doon sa panganib? Kaya nga hindi katiwa-tiwala. I think na sila din yung may gawa. Ay nakalimutan lang ata ng hackers na maglagay ng VPN, ay nalocate yung kanilang area. Yan, tanga din kasi yung hackers nila. Mag-hack na nga lang, abay, hindi pa isinigurado. O, see? Hindi gumamit ng VPN. Tingnan nyo, nalocate yung kanilang area. Ngayon, na nalocate ang kanilang area, abay, may mga sayad tong mga to, gusto daw nila tayong tulungan. O, nagpakita ng kunyari kabutihan sa pagkakasalang, sila naman talaga ang may gawa. See? Tingnan nyo guys, gumagawa na naman ng pangarap tong mga tarantado talaga tong mga to. So anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.